bakit po kayo naririto? Bakit po kayo nakaupo ngayon dyan? Kaya po ba kayo nakaupo dyan ay dahil lang para walang masabi yung ibang tao sa paligid nyo? Hello? O dahil Hello? po ba dahil nakasanayan nyo na ito Hello? tuwing linggo? O dahil po hinahanap nyo ang Panginoon at gusto nyo siyang katagpuin dito sa chapel na ito at gusto nyong mas makilala pa siya? Ang sagot nyo po, ang sagot nyo po sa mga tanong yan. Hello. Sound. Hello. Mahina yata to. Hello, sound check. Okay. Ang sagot nyo po dun sa mga tanong na yan, ang magsasabi kung kayo po ba ay matalino o hindi. Yung mga nasa online po, kung medyo mahina po yung volume, mag-message lang po kayo sa group chat or sa kakilala nyo. Nang basbasan po ni Simeon ang 8 araw, hindi ko masasabing taong gulang eh. Ang 8 days old na Panginoong Jesus, ito po ang sinabi niya. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, This child is destined, balik. This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed and the sword will pierce your own soul too. Sa Luke chapter 2 verse 34 to 35 po yan. Dahil sa Panginoong Jesus, mahahayag ang nilalaman ng puso ng mga tao. Next slide. Sa umagang ito, makikita po natin kung paano nahayag ang puso ng dalawang grupo ng tao dahil sa Panginoong Jesus. Dalawang grupo na parehong kinikilalang marunong, matalino. Pero alin po ba sa kanila ang masasabi talagang mga taong matatalino? Kilalanin po muna natin ang dalawang grupo na ito at mamaya ay titingnan natin yung 5 palatandaan ng marurunong na tao. Uunahin po natin ang mga mago o pantas at isusunod po natin yung mga religious leaders. Kanina po ay binasa ng kapatid na Jepoy ang Matthew chapter 2 verses 1 to 12. At mababasa po natin doon, nabanggit doon itong dalawang grupong ito, yung mga mago o pantas at yung mga chief priests and teachers of the law. Kilalanin po natin sila. Una, sino po itong mga magi? Hindi po yan magi. Ano? Magi. Yan po ay plural ng magus. Sabi po sa Greek English Lexicon ni Bauer, yung term na ginamit po dyan in Greek, yung magos, ay wise man and priest who was expert in astrology, interpretation of dreams, and other occult arts. Pero magkakamali po tayo kung sasabihin natin na itong mga dumalaw sa Panginoong Jesus na mga pantas ay mga sorcerers. Hindi po. Hindi po sila mga sorcerers. Pwede pong mga astrologers slash astrologer at saka ano yung isa pa? Astronomer. Yes. Pwede nating sabing astrologer slash astronomer sila. Inaaral po nila yung mga between in relation sa mangyayari sa kanilang bansa o sa buong mundo. At ginagamit po kasi yung mga yan para sa decision making ng mga hari nila. No? So yan po ang role ng mga magos na yan. At nabasa din po kanina, malinaw po sa scriptures na galing sila sa silangan from eastern lands. Madami po tayong alam tungkol sa mga pantas na ito na hindi naman po talaga galing sa Bible, kundi mga assumptions na lang. Halimbawa po, ang sinabi lang ng Bible ay galing sila sa silangan. Hindi po binanggit kung saang lugar sila galing, kung anong eksaktong bansa o imperyo ang pinanggalingan nila. Pero ang ibang mga mag-aaral po ng Biblia ay nag-speculate na at naghanap na ng posibleng bansa sa silangan at natamaan ang Persia. Halimbawa po niyan ay ang historian na si Herodotus. Ang sabi po ni Herodotus, yung mga original magi daw ay Persian priests. Mga Persian priests daw sila. Sabi naman po ni Tertullian, isang church father, nabanggit ni Kuya JL kanina yung pangalan niya, yung mga magi daw po na ito ay halos kilalanin ng mga hari sa silangan. No, yan po ang sinabi ni Tertullian. At doon po sa isang pseudepigrapha na ang title ay Revelation of the Magi, pag sinabi pong pseudepigrapha, ito po ay isang sulat kung saan ang author ay gumamit ng mas sikat na pangalan. Pero hindi po talaga sila yung author.
Nung online Bible study po, nabanggit po yung Book of Enoch. Enoch. Isa pong pseudepigrapha yan. Iba pang halimbawa ng pseudepigrapha, yung Gospel of Thomas. Ibig pong sabihin nun, nakapangalan yung Thomas doon, pero hindi po talaga si Thomas ang author nun. Pseudonym lang yung ginamit nung sumulat, no, para pansinin siya agad ng mga mambabasa. Ngayon may isang pseudepigrapha na ang title po ay Revelation of the Magi, at doon po ilan po yung mga Magi na alam natin ngayon ng mundo? 3. Doon sa Revelation of the Magi, 12 po sila. 12 Magi po yan. At ang ugat pa nila ay galing kila Adan at Eva. Malayo po ang ugat nila. No? At mga parang prototype daw sila ng 12 tribes, 12 apostles. Ganyan. Yan po yung mababasa sa Revelation of the Magi. At yung star doon sa Revelation of the Magi na sinundan ng mga pantas ay si Jesus daw yun. Minsan nagiging between, tapos maya-maya nawala. Naging tao kasi siya ulit noon. Naging baby ulit. Tapos naging between ulit. Tapos naging tao ulit. Hanggang sa matagpuan na siya ng mga pantas. Okay, yan po ang nilalaman ng Revelation of the Magi. Si Caesarius naman po ng Ars, tinawag silang tatlong hari noong early 6th century. At naisama na nga po ito sa lyrics ng Ang Pasko ay Sumapit. Sabi po ng si Kristo ay silang. Alam niyo na yung mga nangangaroling. Okay. Sabi po dun sa kanta, ilan ang hari? 3 daw. Actually, may pangalan pa po yan sa kultura. May iba-iba pa po silang pangalan, pero sa popular culture, tinawag po silang Gaspar, Melchor, at saka Baltasar. Okay? Ngayon, hindi po sinang-ayunan ng mga reformers ang konsepto na yan ng 3 hari. Hindi yan sinang-ayunan nila John Calvin, nila John Wesley, at iba pa sa mga Protestant. At kahit po ang Jesuit Bible interpreter na si Juan de Maldonado ay inamin na yung kingly status ng mga Magi ay probable opinion lang, hindi fact, hindi revelation. Ngayon, isang tabi po natin yung mga wild legends at i-consider po natin yung mga distant possibilities tungkol dito sa mga Magi na ito. Posible po na galing nga sila sa Persia. Posible po. At yung Persia na yan ay tinatawag po sa panahon natin na Iran. Posible po na mga apo sila sa sakong ng mga naging disipulo ni Daniel sa Babylonia or younger generation po ng mga pantas galing sa Babylonia. Kasi tandaan po natin nang nasakop ang Babylonia ng Medo-Persia, nang natalo sila ng Medo-Persia, kasama po si Daniel sa muling kinuha na advisor ng Medo-Persia Kingdom. Ganyan po karunong si Daniel. Kaya nga malapit po si Daniel kay Haring Cyrus. Cyrus ba yung pangalan ng hari na yon? Yung nagpatapon sa kanya sa yungib ng mga leon. No, malapit po siya doon. Kinuha din po kasi siyang advisor nung sumakop na kaharian sa Babylonia. Darius, si Haring Darius. So, kaya po yan, nung bumagsak ang Babylonian Empire, sinakop siya ng Medo-Persia at naging bahagi din noon si Daniel. At sa karunungan niya, maaaring marami din po siyang mga tagasunod o mga mag-aaral at naituro niya po siguro sa kanila ang Numbers 24 verse 17. Ito po nabanggit na po nung Sunday ng kapatid na JL. Sabi sa Numbers 24:17, I see him but not now, I behold him but not near. A star will come out of Jacob, a scepter will rise out of Israel. He will crush the foreheads of Moab, the skulls of all the people of Sheth. Ang nagsabi po niyan ay si Balaam, isang false prophet, na nung panahon na yun ay sinusumpa niya dapat ang Israel. Pero ang lumabas sa mga bibig niya, ang lumabas sa bibig niya ay mga pagpapala ng Diyos para sa Israel. Mga possibilities po itong sinasabi ko sa inyo. Ha? Another distant possibility ay mga spiritual heirs po sila ni Balaam. Pag sinabi ko pong spiritual heir,
wala naman silang direct connection kay Balaam, pero nung nabasa nila yung oracles ni Balaam, na-discover nila na merong ipinangako ang Diyos na magliligtas. At yun na nga, yung nabasa nilang Numbers 24 verse 17. Ang ilan po sa mga naniniwala niyan ay si Eusebius, si Origen, si Nicholas of Lyra, yan po yung historical Santa Claus, at si Erasmus. Ano ho? So yan po, mga possibilities yan. Posible pong tatlo sila. Pero posible din pong dalawa lang sila. At posible ding marami sila. Pero posible bang hari sila? Are they royalties? Are they kings? Masasabi po nating mayaman sila dahil may mga dala pa po silang mamahaling mga regalo. Hindi naman po yun mga regalo galing sa kaharian. I mean, hindi po yun padala ng hari na pinaglilingkuran nila. Galing po talaga sa kanila yon. Sila talaga yung nag-alay ng mga regalong yon sa Panginoon. Posibleng nagtrabaho din po sila para sa hari o sa ibang royalties, pero sila mismo ay hindi po mga hari. Bakit po? Doon po sa binasa ng kapatid na Jepoy kanina, sa verse 8, kung hawak nyo pa po yung inyong mga Bible, tingnan nyo sa verse 8. Inutusan po sila ni Haring Herodes. Kung mga hari po sila, hindi po sila ipapatawag o uutusan ng ganyan-ganyan na lang ni Haring Herodes. Kung mga hari po sila, kapantay lang sila ni Herodes, itatrato sila ni Herodes with respect at kikilos o magsasalita si Herodes with diplomacy. Ganyan po dapat yung naging pagtrato ni Herodes kung sila ay mga hari. Pero nagbilin po si Herodes sa kanila, inutusan sila ni Herodes. Isang patunay po yan na hindi sila magkapantay ng status ni Herodes. Ibig sabihin, hindi po sila talaga mga hari. Sa verse 3 ng binasa ng kapatid na Jepoy kanina, makikita po natin ang layunin nila. Hindi po nila alam kung nasaan ang hari ng mga Hudyo, pero hinahanap nila siya para siya ay sambahin. So marurunong po yung mga taong ito pagdating sa siyensya, pagdating sa mga bituin, at iba pang kaalaman sa bansa nila. Pero ang tanong, marunong ba talaga sila? Yan po yung unang grupo, yung mga Magi. Tingnan po natin yung susunod na grupo. Ang susunod pong group ay yung chief priests and teachers of the law. Para paikliin po natin yung mga religious leaders po noong panahon na yon. Ang Sanhedrin po ay ang umiiral na religious leadership noong panahon na yon ng Panginoong Jesus. At yung Sanhedrin po ay pinasimulan around 70 BC ni Alexander Jannaeus, isa po siyang Hasmonean king ng Judea. Pag sinabi pong Hasmonean, galing po yan sa lipi ng mga purong Hudyo, galing sa pamilya ng mga Maccabis. Ang tawag po sa kanila ay Hasmonean dynasty. So mga purong mga Jewish po yan na laban sa Syrian leaders. At makikita po natin dyan yung background na bago pa si Haring Herodes, purong mga haring Hudyo ang nangunguna sa Israel. Pero si Haring Herodes, isa po siyang Idumean o galing sa lahi ni Esau. Hindi po siya galing sa lahi ni Jacob. Hindi siya Jewish, hindi siya Israelite. Ang mga chief priests po dito sa tinitingnan natin ay in charge pagdating sa temple worship. Sila po ang naka-assign, nangunguna sa mga pagsamba. Ang teachers of the law naman po ang lawyers, ang law experts, at responsable po sila sa pag-educate o pagtuturo sa mga tao. Memoryado po nila yung Bible nila. Memoryado nila yung scriptures. Ilan po sa mga napangalanang kilalang Pariseo na naging bahagi ng Sanhedrin ay sila Nicodemus, yung nagpahiram po ng libingan sa Panginoong Jesus, si Joseph of Arimathea, at nabanggit din po sa Biblia si Gamaliel na naging teacher ng apostol na si Pablo bago po siya makakilala sa Panginoong Jesus. Marurunong na mga tao po ito patungkol sa religious matters, pero marunong nga ba talaga sila? Nakita po natin, next slide, nakita po natin ang display ng karunungan ng mga taong ito at titingnan po natin kung sino talaga ang magpapakita ng mukha ng karunungan sa kanila.
Sa pagtingin ko po sa mga mago at mga religious leaders, may 5 po akong nakita na palatandaan ng mga tunay na marurunong. So kung gusto nyo po na mapabilang o matawag na isang tao na tunay na marunong sa paningin ng Diyos, pakinggan nyo po itong 5 palatandaan na ito. Yung una, wise men seek the king. Natunghayan po natin na kahit malayo ang kanilang pinanggalingan, hindi po yun naging hadlang para hanapin at matagpuan nila ang hari ng mga hari. Yung mga nasa malalayo, sinikap po nilang hanapin ang hari. Pero yung mga nasa malapit at alam kung nasaan ipapanganak ang hari, hindi man lang nila pinansin ang hari. Yung mga wise men pinag-usapan at ipinagtanong yung hari, nasaan yung hari ng mga Hudyo? Pero itong mga panggap na wise, sila yung religious leaders, hindi man lang po nila pinaalam doon sa mga Israelita, sa mga Hudyo na nasa paligid nila, doon sa mga tao, hindi nila ipinaalam na i-check nyo nga doon sa Bethlehem, baka may kakaibang nangyayari doon. I-check nyo nga kung may bagong may bagong ipinanganak doon sa lugar na yon. Hindi man lang po nila ginawa yan. Sabi po kasi sa Matthew 2 verse 3, di ba? Nabagabag pati ang buong Jerusalem. So probably naghahanap ng kasagutan itong mga taong ito na nakarinig doon sa pagdating nitong mga pantas. Talaga bang dumating na ang Mesyas? Matitigil na ba yung paghahari ni Herodes? Sabi po sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. At bakit po mahalaga para sa mga taong marurunong na hanapin ang Diyos? Dahil po siya ang pinagmumulan ng karunungan. Next slide. Sabi po sa sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Next slide. Sa Psalms 111 verse 10, ang sabi din po, ang pagkatakot sa Panginoon ang pinagsisimulan ng karunungan. Lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos ay may mabuting pangunawa. Purihin siya magpakailanman. At sa Kawikaan, sa susunod na aklat, Proverbs 2 verse 6 ang sabi po, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, ng kaalaman at ng pagkaunawa. At kung gusto po nating magmalaki o magmayabang, Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24, ito po ang sabi. Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako, at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo, dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsabi nito. Malinaw po sa lumang tipan na ang Diyos ang source of wisdom, at kung may takot po tayo sa Kanya, susundin natin siya, magpapakita ang buhay natin ng karunungan kapag ganun ang nangyari. At ano po ang sinasabi sa atin ng bagong tipan? Sa Santiago chapter 1 verse 5, ang sabi po, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya nang walang pagmamaramot at panunumbat. Parehas din po. Hanapin mo ang Panginoon, hanapin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya kasi siya ang source ng wisdom. Siya ang source ng karunungan. Paano po ito magko-connect sa Panginoong Hesus? Bakit ang Panginoong Hesus ang hinanap ng mga pantas kung ang Diyos pala ang source of wisdom? Tingnan po natin ang next verse. Colossus 2 verse 3, si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Ibig sabihin, yung sinabi ng lumang tipan na nagbibigay ng karunungan, ang Diyos, ay ito rin, si Kristo, na nagbibigay o pinagmumula ng lahat ng karunungan at kaalaman. Tapos sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, ang sabi po, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Kaya tama lang po na si Kristo ang hinanap nitong mga mago. Tama lang na siya ang hinanap ng mga pantas. Dahil si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao na siyang pinagmumulan ng karunungan. So yan po yung una. Wise men seek
the king. Ikalawa, wise men obey God. Doon po sa verses 5 and 6 ng Matthew chapter 2, yung mga chief priests na in charge sa temple worship, alam nila kung nasaan yung hari. Pero hindi man lang po nila pinuntahan para sumamba sa kanya. Sila po ang in charge sa worship. And yet, nung ipinanganak na yung hari ng mga hari, hindi nila siya pinuntahan para sambahin. Yung teachers of the law, alam nila kung nasaan ipapanganak ang hari ng mga hari, pero hindi nila kinonfirm yung kanilang nalalaman. Walang nagpunta sa kanila sa Bethlehem, walang nagpadala ng espiya o detective para i-check kung totoo ba itong sinasabi ni Micah na alam nila. Alam niyo po mga kapatid, kung may Bible quiz lang nun, kung may Bible trivia contest lang, wala po sa ating mananalo laban sa mga religious leaders na ito. Tayo, nakaasa pa nga po tayo sa mga verses eh. Wala po silang verses nun. Pero kaya nilang mag-quote word for word galing sa scriptures kasi memoryado po nila yan. Alam nila yung sinasabi ng scriptures. Hindi man po sila nahirapang sumagot. Nung nagtanong po si Haring Herodes sa kanila, hindi sila nagpanik. Hindi nila sinabing, mahal na hari, bigyan nyo kami ng panahon. Magre-research kami. Saka namin kayo sasabihan ng sagot namin. Hindi po sila nahirapan. Agad po silang sumagot. Hindi po sila nagpanik. Pakikalkal nyo nga dun sa mga Bible dictionaries natin, dun sa mga Bible commentaries natin. Yung BSA courses natin dyan, baka may sinasabi tungkol sa kung saan ipapanganak yung Mesyas. Hindi po sila ganun. Isang tanong, sinagot nila agad. Pero ano po ang nakita natin? Hanggang alam lang sila. At yung alam nila, pang-display lang. Hindi ito nag-lead into action. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 7 verse 24, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nakikinig at sumusunod. Kaya baliwala po kung sa umagang ito nakinig nga po kayo sa salita ng Diyos, pero wala magiging reaksyon ang buhay nyo sa mga napakinggan nyo. Huwag po kayong humanga sa taong alam ang salita ng Diyos. Humanga po kayo sa taong sumusunod at nabubuhay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Itong mga religious tinitingnan natin, alam nila ang Bible at sinabihan pa nila yung iba. Sinabihan nila si Haring Herodes kung nasaan ang tagapagligtas. Pero hindi man lang sila nagpunta para sumamba sa kanya. Sa paanong paraan maipapakita ng isang tao na marunong siya? Basahin po natin sa Santiago chapter 3 verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Hindi po sa pamamagitan ng pag-display ng mga alam niya tungkol sa Bible, kundi sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Hindi lang po sa sinasabi lang sa bibig. Kung ano yung nabasa niya sa Bible, sinusunod niya. Yan po ang isang taong marunong. Nabasa niyang hindi dapat pabayaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, pero hindi siya dumadalo sa mga Kristiyanong pagtitipon. Marunong po ba yon? Nabasa niyang dapat igalang ang mga magulang, pero hindi niya ginagalang ang sarili niyang magulang. Marunong po ba yon? Ang inyo pong karunungan ay makikita sa kung paano niyo sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi sa kung paano niyo lang ito pinapakinggan. Pangatlo, na palatandaan ng isang marunong na tao, wise men worship the Creator, not the creatures. Kung tatanggapin po nating Persians, itong mga visitor ng Panginoong Jesus, sabi po ni Bauer sa kanyang lexicon, Persians did this in the presence of their deified king. No, may mga naniniwala po kasing hindi Diyos si Kristo at ang sabi nila, yung pagluhod at pagsamba daw ng mga mago o pantas ay pagpapakita lang ng paggalang, diplomacy.
kung paanong igagalang o irerespeto mo yung isang hari o reyna na nasa harapan mo, ganun lang din daw yung ginawa nila. Pagpapakita ng respeto. Pero kung titingnan po natin ang kultura ng mga Persians at kung doon po sila galing, yung ginawa po nila ay pagsamba talaga sa isang hari na Diyos. Sa verse 10, nung binasa ni Kuya Jepoy kanina, napakaganda po nung reaction nitong mga pantas. Ang sabi sa mga English translations, they were overjoyed. They were overjoyed. No, kailan po sila na overjoy? Sa verse 10? Nung nakita nila ulit yung star. Pero hindi po nila sinamba yung star. They were overjoyed to see the star, but they did not worship the star. Sa next verse, nang makita na po nila yung mag-ina, si Mary at ang Panginoong Jesus, ano po ang ginawa nila? Sinamba nila si Jesus. Hindi si Mary. Hindi po nila sinamba si Maria at ang Panginoon. It's not Mary plus Jesus. Hindi rin po nila inunang sambahin ang Panginoon at pagkatapos nila siyang luhuran, ay sinunod nilang sambahin ang nanay niya. Hindi rin po nila ipinadaan yung pagsamba nila sa nanay ng Panginoong Jesus. Hindi nila sinabing, well, alam namin, hindi pa namin yan makakausap, baby talk pa kasi yan. So ikaw na muna yung sasambahin namin, ipakiabot mo na lang sa kanya yung aming ginawang pagsamba. No, hindi po nila yan sinabi kay Mary. Gaya po ng nakita natin kanina, sumusunod yung mga marurunong sa utos ng Diyos. Ang sinamba po nila ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At siya lang. Wala po silang ibang sinamba sa loob ng bahay na yon noong araw na yon. Nakita po natin dun sa ikalawa, di ba? Sa number 2, na ang mga wise men sumusunod sa utos ng Diyos. At sa 10 utos po ng Diyos, ano ang pinakaunang utos? Exodus chapter 20 verse 3, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Alam po ng mga marurunong na tao kung sino lang dapat ang sambahin. Wise men worship the Creator, not the creatures. Pang-apat, wise men give gifts to Jesus. Nag-alay po ng mga kaloob yung mga mago sa Panginoon. Hindi po sila ano yung uso ngayon? Hindi sila nag-exchange gifts. Hindi po sila nagbigay ng example na dapat ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan ng regalo o pagpapalitan ng mga ito. Hindi po yun yung pinapakita nila sa ating halimbawa. Ang regalo po nila sa nabasa natin ay ibinigay nila lahat para sa Panginoon. Ang nakakalungkot po ngayon sa panahon natin, kung makapagtampo yung iba, akala mo sila pa yung pinagdiriwang na may birthday. Sila pa yung naghahanap ng regalo. Sino ba talaga ang may birthday na pinagdiriwang? Panatiliin po natin si Kristo sa sentro ng Pasko. Ang regalo po ng mga mago o pantas, lahat ay para sa Panginoon. Ang sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Hindi lang po yan sa pagbibigay natin sa ibang tao, kundi pati rin sa pagbibigay natin sa Panginoon mismo. Wala po bang ibinibigay na sobra sa inyo ang Panginoon para hindi kayo makapagbigay din sa Kanya? Hindi lang po pera o gamit ang maaari nating ibigay sa Panginoon. Ano pong tawag sa oras nyo? Actually, kung tatanungin nyo nga po yung mga ibang mga mayayaman, mas mahalaga para sa kanila ang oras kaysa sa pera. Are you happy giving God what you have? Are you happy spending time with God? At hindi lang po pera, pag-aari o oras ang pwede nating ibigay sa Panginoon. Pwede rin po nating ibigay yung sarili natin mismo. Basahin po natin itong susunod na talata. Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo
alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Kahit ang buhay po natin mismo, pwede nating ibigay sa Panginoon. Hindi po ba dun sa number 3 kanina, wise men worship the Creator. At kung ibibigay o ipapagamit nyo po ang inyong buhay sa Diyos bilang pagsamba sa Kanya, dinagawa nyo na po parehas yung number 3 at itong number 4. At kung itutuloy po natin ang talata, may makikita po tayong paraan para gawin ito at may kinalaman ito sa ating isipan. Sa Romans 12 verse 2, ang sabi po, huwag niyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So sigurado po na ang bawat isa sa atin ay may maibibigay sa Panginoon gaya ng ginawa ng mga pantas. At darating po ang araw na lahat ng tinubos ni Kristo ay mag-aalay sa Kanya ng korona, gaya po ng ginawa ng 24 elders dun sa Revelations chapter 4 verses 10 to 11. Tingnan po natin ito. Lumuluhod at sumasamba sa Kanya ang 24 na namumuno o elders. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumalang sa lahat ng bagay at ginawa niyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Mangyayari po yan in the future. Mag-aalay tayo ng mga korona natin sa Panginoon. Pero habang hinihintay po natin ang araw na yon, naisip niyo na po ba kung ano ang ireregalo niyo sa Panginoon ngayon? Tandaan niyo po, wise men give gifts to Jesus. Alam niyo na po ba kung anong ireregalo niyo sa Panginoon habang hinihintay natin siya? Panghuling palatandaan ng marunong na tao. Wise men continue in the path God directed them to walk. Maaaring nagsimula po itong mga pantas na ito sa binasa natin, maaaring nagsimula silang gabayan ng Diyos sa pamamagitan po nung nabasa nilang propesiya sa Numbers 24, verse 17. Maaaring yun ang nagsimula ng journey nila ng pagsunod sa Diyos. Nagpatuloy yung paggabay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng bituin nung magpakita na ito hanggang sa matagpuan nila ang Panginoon. At babalik pa po sana sila kay Haring Herodes para magbigay ng report. Muntikan pa sila maging accomplice. Pero ginabayan po sila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag bumalik doon kundi dumaan sa ibang ruta. Sumunod po sila. Although may times na nakinig sila sa request ni Herodes, mas maraming pagkakataon na sinunod nila ang gabay ng Diyos. Kung kayo po ay sumampalataya na sa Panginoong Hesus, sinasabi ng Biblia na kayo ay isa ng bagong nilalang. At sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso, meron tayong landas na dapat lakaran. Tingnan po natin yung Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kung tinubos na po tayo ng Panginoon, yan po ang landas na gusto niyang lakaran natin. A life of good works. At sa parehong sulat, sinabihan din po ni Pablo ang mga taga-Epeso ng ganito, Ephesians 5 verse 8. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. At paano po tayo makakapagpatuloy sa paglakad ayon sa kalooban ng Diyos? Sabi po ng sumulat sa mga taga-Hebreo, Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Next slide. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne.
of God. Paano daw po? Takbo lang, tiis lang, tingin kay Jesus lang. Walang liko, walang susuko, walang madidistract. Takbo lang, tiis lang, tingin kay Jesus lang. Hindi po madali ang buhay Kristiyano, pero ito po ang buhay na tinitiyak ng Diyos na hindi natin pagsisisihan. Nagpapatuloy ka ba, kapatid, kaibigan, sa landas na inihanda ng Diyos na dapat nating lakaran? Marami pong magpapanggap o magsasabing marunong sila, pero maaaring ito po ay sa paningin lang nila o kaya ito naman ay maaaring sa pamantayan lang ng sanlibutan. Pero kung pamantayan po ng Panginoong Diyos ang pag-uusapan natin, ang mga tunay na marurunong ay una, hinahanap ang hari, sinusunod ang Panginoon, sinasamba ang manlilikha, nagbibigay ng mga kaloob sa Panginoon at nagpapatuloy sa landas na pinalalakaran ng Diyos. Kayo po ba ay tunay na marunong? Magandang umaga po sa inyong lahat.